So, ito na nga yung naging resulta nung 1 month na ginamit natin yung ating racing pulley na RevX. So, makikita nyo naman guys, sobrang itim at madumi. At kinain na ng alikabok yung ating pulley, itong panggilid sa loob ng 1 buwan. So, kailangan talaga ng maintenance pagka naka-racing pulley ka. So, ganun siya. Malakas kasi, mailalaman natin yan. So what's up mga pre, J-Click nga pala. So ngayon ay magbabaklas tayo ng ating panggilid dito sa ating Honda Click 125. At bumiyahe tayo ng kahapon, nagano tayo, Plaridel bypass. Pero yun nga lang, hindi natin nasulit yung takbo doon at di ako nakapag-vlog dahil sobrang dami ng truck. Kaya umuwi na lang ako. Pero magbabaklas ako kasi i-check ko yung panggilid ko kung ano yung nangyari. Kasi baka sobrang alikabok doon dahil kasabay ko yung mga truck, sobrang alikabok kaya kailangan nating i-check yung panggilid natin. So ito yung ating RevX na racing pulley na kinabit natin doon. So 1 month yan na ginamit ko. At i-review ko na din kung ano yung naging experience ko doon sa racing pulley na binili natin. Kung natatandaan nyo nung nakaraan, bumili ako nito, nag-unboxing ako ng racing pulley at tinanggal natin tong stock natin, pinalitan natin ng bago. So ngayon ay magbaklas tayo ng CVT at i-check na natin yung loob. So yung tanong ng mga karamihan o yung ibang mga nagmomotor, bakit ba natin kailangan magpalit ng racing pulley? Bakit pa natin kailangan sumabay sa uso? So bakit kailangan pa natin mag-upgrade? So yun din yung isa sa mga tanong ko kung bakit kaya ako siya sinubukan. Kung bakit ako nagpalit. Di ba nga may kasabihan, stock is good. So tingin ko yung kasabihan na yon ay na-break ko sa sarili ko. Kaya hindi ako nagsisi kung bakit ako nag-upgrade ng motor. So yung iba na natatakot na sumubok, wag din kayong matakot na o mag-isip na baka masira yung motor nyo. I-try nyo sumubok ng mag-upgrade o upgrade yung motor nyo kasi syempre service nyo yan, ginagamit nyo yan araw-araw at syempre gusto din ninyo na maranasan yung magandang performance sa inyong mga motor. So kaya kung sakali na may mga budget naman kayo, unti-unti nyo lang kahit hindi naman talaga buong upgrade talaga yung ano ko nga, unti-unti lang eh. So yun, sinimulan ko yan sa flyball sa na video ko noon, di ba? Sa flyball, sunod sa spring, sa clutch spring, nagtono lang ako. So ngayon naman, ito naman ngayong racing pulley. So ganun lang, unti-unti lang. So ano ba yung mga naging benefit sa akin nung pag-upgrade ko? Una-una, nung stock yung motor ko, niisip ko goods na yun, malakas. Malakas naman talaga yung Honda Click eh. Di ba? Kaya nga maraming nag-a-avail niyan. So, pagdating sa accelerate, sa pagganda, sa top speed, talagang panalo talaga. Pero habang tumatagal, yung mga nakakasabay mo, nag-upgrade na sila. Pero ikaw, ando ka pa rin sa stock, 'di ba? Tapos nakikita mo bakit parang bumabagal yung motor mo. Tapos sila ang bilis nila, same lang naman kayo ng unit, 'di ba? So yun naiiwanan ka na. So eto yun. So ito yung sinasabi ko sa inyo. So ito guys, kung mapapansin nyo, yun nga, 1 month na ginamit ko yung motor na yan. 1 month na ginamit ko yung racing pulley. So ito yung mga naging ano niya, itsura niya. Ito yung naging itsura niya. So yan, dumumi siya. At sobrang ano talaga, kailangan ng linisan talaga. I-check natin siya, kailangan natin baklasin para malinis siya. So ang mga naging pagbabago sa motor ko na to, since nagpalit nga ako nung racing pulley, unang-una, arangkada. Kung na-satisfied ka dun sa arangkada mo nung stock ka pa lang, mas
satisfied ka pag nag-racing pulley ka. At yun nga, mas mabibigla ka o maninibago ka na ganito pala yung hatak ng naka-racing pulley. Kahit anong brand kahit anong unit yan, kung anong klaseng racing pulley yan, basta racing pulley, upgraded na yan. Nagpalit ka, Sun Racing, di ba? O kaya yung mga Motaro, ganun. RS8, yan. Red X. Kahit ano yan, basta nag-upgrade ka, iba talaga yung magiging performance ng motor mo. Plus, tinunuan mo pa ng magandang spring, sakto dun sa pulley set mo, clutch spring, tapos yung fly ball. Yan kasi, kailangan mo ito niyan. Depende sa bigat mo, sa gusto mo, sa angkas mo. So, marami. Ako, feeling ko nakuha ko na yung the best na tono para sa akin. So, ito na yun. At kaya ako lang sinishare sa inyo, syempre, para kahit papaano, masagot din yung tanong nyo, no, kung bakit kailangan ko mag-upgrade. Bakit sila na-upgrade nila yung motor nila ng ganon. Tapos yung sa akin, ganito pa rin, stock pa din, di ba? So ito guys, na backlash ko na yung pulley natin. So papakita ko sa inyo yung before and after niya, no. So ganito na itsura niyan ngayon after 1 month. Tapos pakita ko sa inyo yung binili ko siya, kung ano itsura niya. So ganyan, no. Hindi na siya makintab guys, kasi nagamit ko na. So tingnan nyo guys, ito yung original na kulay niya, itsura niya nung binili ko siya, nung nag-unbox ako ng Rev X. So yung itsura na ngayon, ano na, naluma na itsura niya, parang nag-faded na yung makintab na part niya. Tapos itong binili ko, 'di ba, makintab yan, may nakasulat pa na Rev X, talagang bagong-bago. Pero alam nyo ba na walang mali doon guys? Isa sa mga magandang resulta kung bakit nagkaganon yon at nag-faded siya. Ibig sabihin, maganda yung pulley natin. Kumapit yung belt niya mismo sa pulley natin ng maganda. Kaya nabura yung coating niya, yung Rev X na nakasulat. Nabura siya. Ibig sabihin, kapit na kapit doon yung yung belt natin. Ibig sabihin, hindi siya nag-i-slide, makapit siya. At sagad, kung mapapansin mo, nawala yung buong kulay niya. Ibig sabihin, sumasagad yung belt natin hanggang dulo. So, yun yung magandang naging resulta ng pulley set natin. Compare dun sa stock ko, hindi umaangat ng ganun yun kasi may allowance pa yung stock ko, kahit sagad na yung sagad na yung piga ko. May allowance pa din siya, hindi siya dumudulo. So, pero sa pulley set na kinabit natin, halos lahat nag-fade, nabura lahat ng coating. Sabihin, umaakyat siya talaga. So, pag-usapan naman natin ngayon yung ramp niya, yung lagayan ng bola, no? So, yan. Kung mapapansin nyo, dumumi na rin siya. Kasi, siyempre, yung bago, talagang kumiskis na yung mga bola sa kanya. Kaya nagkaroon na ng mancha. At talagang dami, tingnan mo, kung mapapansin mo, sobrang itim. At tinitingnan ko siya, wala naman siyang mga naging galos. So iyan natin, i-focus lang natin. So wala siyang mga uka. Ibig sabihin, maganda yung naging hagod niya sa bola. So wala siyang uka eh. Ibig sabihin, maganda yung performance niya, maganda yung combination niya ng bola plus ng pulley. Kasi kailangan din kasi yan, kailangan maganda yung combination nila. Hindi puro RPM lang naririnig mo, kailangan smooth din yung hagod ng bola, akyat ng bola sa pulley. So ito, pakita ko sa inyo yung itsura niya sa malapitan. Di ba dun sa picture, ang laki ng pinagkaiba talaga dun sa video. Ayan o. Ito yung makintab na part guys. Yan na lang yung natira, yung gilid. Pero yung mismong pinagdadaanan ng belt, lahat yan nabura, nawala. Ibig sabihin, umaakyat ng maayos yung belt natin sa kanya. Hindi katulad dun sa stock. Yung sa stock ko kasi, talaga may allowance pa eh. Parang hindi siya umaangat kahit anong piga mo.
Pero dahil sa tulong nung ramp niya, eto, yung ramp niya mismo, dahil sa tulong niya, nakakaangat ng maayos yung belt natin. Yan yung pinagkaiba ng stock sa pulley set na racing, yung racing pulley mismo. Ayan. Kaya ma-appreciate nyo mismo yung sinasabi ko pag tinry nyo. Kahit anong brand, basta itry nyo. Pagdating sa ano niya, sa ramp niya, kung mapapansin nyo guys, yung mancha niya, yung pinaka-mancha nung bola o yung bakat pa, parang ganun. Di pa nga siya sagad kasi hindi naman ako nagta-top speed pa. So hindi pa ako nakapag-top speed sa pulley set. Puro arangkada lang, tapos mid lang, 90, 95 ganun. Pero hindi ko pa siya nasasagad kasi katulad nga nung sinabi ko, dapat sa Plaridel bypass ako mag-top speed nun. Pero wala, hindi kaya kasi maraming track. Pero sagad na yung belt natin. Kumbaga napapaangat niya kahit sa ganun pa lang. Ibig sabihin mayroon pang ilalakas yung ano natin. Kasi saglit niya nakukuha yung 95 to 100. Saglit lang niya nakukuha yan. Siguro mga nasa 15 to 16 seconds. Ganyan, nakukuha niya na yung ano. So wala tayong basihan ngayon pero papakita ko sa inyo yan soon. Pagka nag-video na. So ayan yung pinapakita ko sa inyo, yung ramp niya. Ganyan itsura niya pagka naka-racing pulley. Madumi siya pero may lilinisan natin yan. Pakita ko lang sa inyo yung itsura niya. So ganyan siya. After ko siya gamitin ng 1 month. So tingnan naman natin yung kanyang bola. So pakita natin yung bola kung ano yung naging pagbabago. Or may nasira ba sa kanya, may kayod ba. So tingin ko wala naman. Maganda yung naging hagod niya kasi wala siyang mga tabas o wala siyang mga tusok-tusok kasi sa stock may mga hukay yan, nagkakahukay minsan na nagkakaroon ng ano ang tawag doon, parang niliha, parang ganon yung dating niya. Pero to wala, bilog na bilog pa din siya. Ibig sabihin maganda talaga ikot ng bola pagka ang style ng pulley mo ganun yung ramp, parang ano, smooth, di ba? Parang sa hams, magandang dumaan pag yung malaki tapos ano siya, malaki tapos maano lang, makinis. Hindi katulad nung rarampa ka sa mataas tapos pababa agad. Parang pangit nung baksak mo. So ganun yung ibig ko sabihin, no. Kung mapapansin niyo naman, wala siyang ano, hukay talaga. Medyo may dumi, oo, meron. Hindi mawawala yan kasi dudumi talaga yan. So ito na nga guys, medyo natagalan tayo. Nilinis na natin yung ating pulley. So ganyan na itsura niya. Pero ito talaga ay nagmukhang stock yung itsura niya, lumabo. 'Di ba? Ayun yung tinutukoy ko sa inyo, nasunog yung nawala, nasunog niya. Nawala na yung pinaka-line, yung pinaka-makintab na part niya. Ibig sabihin talagang umaangat ng maayos yung belt natin. Kumakain siya hanggang taas. So ito yung plate. Ayan. Ito yung sa may rampahan niya. Kaya kung mapapansin mo, talagang nawala yung ano niya, yung kintab niya. At ito malinis na siya. Pero pinagtataka ko kasi yung gatla niya, ayan hindi pa siya umangat. Siguro nga kasi dahil hindi pa nga ako nakapag-top speed, no. Ibig sabihin sa 95 to 100, malaki pa yung allowance niya na pwede siya umangat. No? So ibig sabihin kakayanin pa kaya to ng 118, no? Sana, no? 120 naka-racing pulley. So hindi, titingnan natin guys pag nakapag ako top speed ako, papaalam ko sa inyo kung ano yung performance niya sa top speed. Pero sa arangkada guys, sabi ko sa inyo from 0 to 60, 60 to 90, napakabilis nyo lang yan makukuha.
sa racing pulley. Kaya kung naka-stock ka pa at medyo nalalamyaan ka na sa motor mo, mag-upgrade ka na, no? Kahit pa konti-konti lang. So ito yung slider piece nung racing pulley ko. Kamukha lang din naman siya nung sa stock, may kulay lang. Tapos ito yung plate, yan. Tapos ito yung belt. Dun sa belt niya, guys, ito yung belt ko, stock pa rin to. 2 years na. Pero nakita mo naman maganda pa din, makinis pa din, wala pang lamat. So maganda yung talagang niya, performance niya sa bago nating pulley set. So tatanungin tayo niyan, boss, gaano ba katipid yung CVT, yung racing pulley sa gas? So gaano ba katipid? So check natin yung last na nagbiyahe ako. So ngayon 41.1. Pero nung dumating ako dito 42 yan, 42 km per liter. Kasi kaya siya nabawasan dahil syempre bumalik na ako dito sa Bulacan, and dito lang naman yung biyahe ko, bibili diyan, bibili doon. Kaya yung kanyang gas consumption bumababa, tumataas din kasi nga bira doon, bira diyan. Take note guys, nung stock pa yung panggilid natin, wala tayong binabago. Bola pa lang, nasa 39 km per liter yung yung gas consumption ko. So ngayon nakabago na tayo ng center spring, flyball, clutch spring, tapos pulley set. Pero 42 km per liter siya. So ganun siya tumipid bigla nung nag-upgrade na tayo. So yung iba akala nila mataas sa gas pag nag-upgrade ng panggilid. So tama naman, possible naman na bumaba yung kilometer per liter mo, lumas sa gas yung motor mo. Depende sa setup mo. Kung ang gusto mo ay more on arangkada, tapos puro birit-birit, yun, siguradong malakas sa gas. Pero kung halimbawa naman gusto mo yung top speed, so syempre mas naman yun, mas kailangan mo ng mas mabigat na bola, ganyan, di ba? Mas mababang RPM, clutch spring, yung center spring. So itotono mo lang siya, pero kung gusto mo mid lang, ganito, yung katulad nung setup ko, eto mid lang to, yung merong arangkada, meron din siyang dulo. Kahit pa paano, di mo naman kasi masyadong ma-appreciate yung dulo dito sa lugar. Diyos ko, napaka-traffic. At wala tayong kalsadang sobrang makakapag top speed ka dito sa Bulacan. Meron diyan sa sa bypass nga, pero kailangan mo sadyain ng madaling araw. Pero kung daily use mo lang at magsusundo ka lang, pero ayaw mo lang talaga ng maiwang ka ng mga kasabay mo, so pwede na yung ganitong setup. At maganda na yan. Nakita nyo naman guys, kapit na kapit yung belt natin tsaka yung lining natin, no? Umaandar na siya kahit na di pa natin pinipiga. Plus yung pag tayo, no, pinapatakbo natin siya, ina-accelerate natin, ginagas natin, tataas muna yung RPM niyan bago siya kumapit.
Di natin pwede isagot guys, baka tumilapon yung bully natin. So yun lang guys, maraming salamat.